At gusto ko makalaban ang oposisyon para sa presidente at vice-presidente sa 2028. Yan ang aming responsibilidad at laan din po ako sumali sa ganyang trabaho. Ang mga naninira kay VP Inday Sara. Alam naman natin, ang paninira nila ay related na doon sa eleksyon sa 2028 pa. Kaya bagamat ang paninindigan ni VP Sara ay napakatagal pa ng 2028 para mamulitika, kinakailangan naman sagutin ni VP Sara ang mga pinupula sa kanya dahil ito naman ay mga walang basihan. Ulitin ko lang po ang pinupula nila sa kanila, una yun, napakadaming VPSG daw. Paano hindi dadami? Ang dami naman trabaho ni VP Sara. VP, Department of Education Secretary, co-chair ng NTF-ELCAC at saka presidente ng SIMEO. Yung pangalawa, yung tinasabi nila na intelligence fund daw na walang line item nung 2022 budget nung bago siya na VP dahil yan daw ay budget pa ni VP Leni. Ang kasagutan naman dyan, sinabi ko na, yung kaso ko na si Belhica ang aking petitioner doon sa DAP, ang sabi ng Korte Suprema, hindi naman masama na kapag patapos ng taon galing sa savings ay maglipat ng pondo ang ehekutibo basta ililipat niya doon sa kaparehong branch of government, sa ehekutibo din. So ang nangyari, naglipat from contingency fund ng presidente, linagay doon sa line item na confidential fund na dati walang pondo. Wala pong labag dyan sa saligang batas dahil ang vice president naman ay kabahagi rin ng executive branch. Pero walang tigil ang banat kay VP Sara. Naalala ko tuloy yung mga panahon na tumatakbo ng presidente rin si VP Binay. Ganyan din ang ginawa ng mga kakatunggali ni VP Binay, hindi siya tinigilan. Ang diferensya, yung si VP Binay dati hindi humarap sa Senado. Pero si VP Sara naman humarap sa Kamara at saka sa Senado kung saan ilinabas ng mga issue nito. At hindi tumatahimik si VP Sara, hindi gaya ni VP Binay na ni minsan ayaw sagutin yung mga paratang sa kanya. So sa tingin ko naman, bagamat maaga nagsimula ang mga kalaban katunggali ni VP Sara sa 2028, ang pagkakaiba nung smear job kay VP Binay, ito humaharap sa Kongreso, humarap sa Senado dahil abogado at sinasagot punto por punto ang mga aligasyon. Now, ang tanong, sino-sino bang nasa likod nitong si VP Sara? Well, siyempre, ang talagang numero uno sa Kamara de Representante, Franz Castro, Alliance of Concerned Teachers. Sino ba si Franz Castro? Well, sabi po ni Inday Sara nung Marso, nung inatake ng mga NPA, isang eskwelahan sa Masbate, nakakabingi sa katahimikan ang Alliance of Concerned Teachers na hindi nila binatikos at kinondena ang pag-atake, ang pagpaputok ng NPA na malapit sa paaralan na naging dahilan para mailagay sa imbulto yung buhay ng mga estudyante. At ang sabi ni Inday Sara, ang katotohanan niyan ay talagang ang ACT daw ay merong kaugnayan sa CPP-NPA.